Biglang bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos magkasundo sa ceasefire ng Amerika, Israel at Iran. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ng langis sa world market? Alam mo, Jiging, mula sa $110 per barrel ay agad na bumaba sa $91 per barrel yung presyohan ng isang benchmark o yung basehan ng presyohan ng langis sa international market. Yan daw yung naging resulta ilang minuto lang pagkatapos ng naging announcement ni President Donald Trump na magkakaroon nga ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran. Pero alam mo, sa kabila nito, merong mga inilatag na kondisyon itong dalawang bansa na ito patungkol dito sa ceasefire. Ang gusto ng Iran ay tuluyan ng mawala yung US military forces sa buong Middle East. Dapat daw itanggalin na rin yung taripang inimpose ng US sa mga produkto ng Iran. At dapat din daw ay magbayad ng danyos perwisyo ang US dahil nga doon sa pinsalang inabot ng mga infrastructure dyan sa Iran. Ang gusto naman ng US ay tuluyan na magbukas itong Strait of Hormuz na siyang dinadaanan ng 20% ng supply, ng global supply ng langis. Kung matatandaan natin, itong pagsasara ng Strait of Hormuz yung naging dahilan kung bakit biglang sumirit ang presyo ng langis. Gigi. At Gerard, kung bumaba na ang presyo sa world market, papaano naman dito sa ating local market? Yun na nga, Jiggy, hindi kaagad mararamdaman yan dito sa atin, sa pump price natin dito sa Pilipinas. Ayon sa industry sources ng News 5, posibleng magkaroon ng kaunting rollback o di kaya naman pareho lamang yung presyo ngayon at sa susunod na linggo. Yan daw yung base doon sa 2 araw na trading ng international market. Pakinggan natin ang naging pahayag ni dating Energy Secretary Jose Rene Almendras. It will take a few months. Yung mga tinira po ng mga refinery, logistics facilities, kahit magdatingan lahat ng barko to the refineries natin sa Southeast Asia, limitado rin yung storage capacity ng mga refinery. So lahat yun may catch up po tayo. Jiggy, may nakausap din tayong isang analyst kanina at ang sabi naman niya walang kasiguraduhan na magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Ang problema daw kasi paiba-iba ng sinasabi itong dalawang nagyagyerang bansa at depende sa sinasabi nila kung ano yung magiging galaw ng presyohan ng langis sa international market. Pakinggan naman natin ang pahayag nitong isang analyst na nakausap natin kanina. Pag na-breaking ceasefire, we're back to the uncertain period, no? So risk will be higher. So what will happen? So prices again will spike up. Alam mo, Jiggy, hindi man ganun kabilis yung epekto nito dun sa pump price natin ng gas o ng diesel o ng kerosene. Pero alam mo, dahil dito sa balitang ito, ang bilis naman ng response ng financial markets. Yung Philippine Stock Exchange Index, parang bahagyang lumakas din ngayong araw. At ang palitan ng piso ng dolyar, ito yung medyo significant yung paggalaw ngayong araw na ito, Jiggy. Kahapon, ang closing ng trading ng peso-dollar ay nasa 60 pesos and 33 centavos. Ngayong araw na ito ay nagsara ito sa 59 pesos and 43 centavos. Jiggy. At Gerard, may balita na ba kung gagamitin pa yung emergency powers ng Pangulo para tapyasan itong excise tax? Alam mo, Jiggy, nagkaroon ng meeting yung Development Budget Coordinating Committee o DBCC tungkol nga dito. Ito yung grupo ng mga cabinet secretaries na magbibigay ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano nga ba dapat gawin dito. Well, sa ngayon wala pang nangyaring announcement at hindi natin alam kung magkakaroon nga ba talaga ng announcement. Pero ang sabi ni Energy Secretary Sharon Garing kahapon, kung magkakaroon man ng announcement, later this week yan o sa susunod na linggo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Mandaluyong.